Hi! Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Saan man po kayong panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas, kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa ating balita at talakayan and video analysis para sa araw na ito. Mga kababayan, hindi po naaampat, hindi tumitigil ang pagsabog ng kontrobersya at pagsabog ng mga balita na talaga namang kailangan nating magkaroon ng pananaw at paninindigan upang nang sa ganon po ay maipaliwanag ng maayos sa ating mga kababayan. Kamakailan lamang po ay ipinapahayag ni Ping Lacson na magbibitiw na daw siya bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. At ito ay kasunod sa mga pagpupuna at mga paghahayag ng saloobin ng mga kaalyado nila sa Senate Majority Bloc. Partikular po na nagpahayag itong si Senator J.B. Ejercito na sinugundahan ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi nila nagugustuhan ang kondukta kung saan pinadadala at saan pinapatungo ang investigasyon patungkol sa karumaldumal na iskandalo ng pandarambong na umaabot po ng 1 trillion pesos na pagnanakaw sa kaban ng bayan sa flood control projects pa lamang, mga kababayan. Ano po ang ibig sabihin nito? Kaya nga napilitan si Ping Lacson na ikansila or temporarily sila ni Tito Sotto, idineklara nila na suspended muna ang mga tinatawag na schedule of hearings doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Malinaw na apektado sina Ping Lacson at Tito Sotto dahil posibleng 4 o 5 sa mga senador na aligned sa majority block nila ay pwedeng tumiwalag bilang independent block that can reduce the number para kay Ping Lacson at kay Tito Sotto to control the majority. At kapag nangyari yan na sumama sa minority si Senator Pia Cayetano, si Senator Sherwin Gatchalian, magiging 11 ang minority. E di paano kung tumawid din pati si J.B. Ejercito 12? So isa na lang ang kulang, mga kababayan. Kaya nag-emergency meeting daw kahapon. At ito nga ang inilabas na statement ni Senator Ping Lacson that he is going to resign accordingly as an option. Hindi pa niya sinabi na magre-resign na. Pero sinasabi niya na handa siyang mag-resign bilang pinuno ng Senate Committee Blue Ribbon or the Senate Committee on Blue Ribbon. Malinaw po na talagang hindi na maipagtatanggol at hindi na rin po maitatanggi nila Senator Lacson at nila Senator Tito Sotto na sila ay they are being perceived to be acting as special agents ng Malacanang para ipagtanggol, pagtakpan at hindi mapuruhan si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos Jr. Kasi pag napuruhan at nadugtungan na nang hindi na maitatanggi ng mga testimonya at mga ebidensya si Martin Romualdez, walang ibang patutunguhan po ang paglalantad ng katotohanan that it was indeed Marcos Jr. na nagbigay ng konsente, nagbigay ng pagpayag at nagbigay ng proteksyon na gawin ni Martin Romualdez, ni Saldico at ng mga alipores nila, ito yung Gang of 6+1 na mga sindikato at buaya ng mga congressman na pinapalusot nila ang hundreds of billions of pesos na mga realignment, insertions, and unprogrammed items. Kung saan, doon po hinuhugot ang pandarambong at pandurukot sa kaban ng bayan. Wow! Kaya, todo depensa ngayon si Ping Lacson at si Tito Sotto para hindi po sila mapagkamalan at hindi po magiging obvious. Pero hindi na maitatanggi na sila po ang pagkakaroon nila ng poder muli sa Senado at ang pagtanggal kay Chis Escudero at kay Senator Marcoleta at ang naganap na rigodon sa kapangyarihan at mga komitiba sa loob ng Senado, it was all an act orchestrated by Marcos Jr. and Romualdez in order to recapture
and control the Senate. Kasi problematic talaga si Marcos at si Martin Romualdez sa Senado. Hindi lamang dito sa flood control projects investigation na sumasabog at sumasambulat ang iskandalo papunta na sa pagiging mastermind ni Marcos at nila Romualdez. Kundi, dismayado sila na hindi nila nadidiktahan si Chis Escudero at ang mayoriya ng mga senador noon upang itulak na i-convict si Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Hindi nga nag-trial. At ang SESTE, inabutan pa ng landmark desisyon ng Korte Suprema na hindi pinayagan itong panunuhol na diskarte ng mga impeachment complaints nila Romualdez at diniklarang unconstitutional. The more reason na hindi na natuloy ang trial kay Sara Duterte at mapakonvict siya upang hindi na siya makakatakbo pa muli doon sa 2028 elections or maliban pa dyan ay disqualified na siya na maging bahagi ng anumang posisyon sa loob ng gobyerno sapagkat yan po ang magiging accessory penalty. Aside from removing from office as the Vice President kay Sara Duterte, kapag na-convict siya sa impeachment court sa Senado, ay perpetual disqualification po ang kasamang penalty sa impeachment conviction at yan po ay non-appealable. Walang pwedeng mag-reverse po niyan, not even the Supreme Court, mga kababayan. Subalit, nag-failure po sila dyan at hindi nag-cooperate ang Senado sa pamumuno ni Senator Chis Escudero. We need to give credit to the man. Hindi po niya pinayagan na makapagmaniobra sila Hontiveros at ang mga grupo nila at pati na po si Marcos at si Romualdez na silang pasimuno talaga dito sa ipinilit at pinandaya at pinanunuhulan na uri ng impeachment complaint. So, strike one doon si Escudero. Siyempre, kasama pa doon ang hindi pagpayag din sa gusto ni Romualdez noon na ginastuhan nila ng mga almost 30 billion pesos na PIPI. Yung kanyang People's Initiative na nabuking na siya din pala ang nasa likod at pinayagan din yun ni Marcos sapagkat gusto din niya na magkaroon po ng walang hanggang kapangyarihan. No? Mga gahaman talaga sa poder at kayamanan at pera itong magpinsa na ito. Pangalawa, maliban sa impeachment na tinablan nila sa Escudero, pinayagan din ni Senator Escudero ang pamumuno ng mga Duterte-aligned senators. Kagaya po ni Senator Marcoleta na pinamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee kung saan napasubo si Marcos na mukhang hindi na niya mapipigilan sa sambulat talaga. Ang iskandalo ng pandarambong at pangungurakot ay babalik at babalik sa kanya at sa kanyang pinsan. Kaya inunahan niya na, maliban doon sa pag-agaw, pag-recapture ng pamunuan sa Senado, ay nagbuo siya ng kunwa-kunwariang Independent Investigative Body, itong ICI, or the Independent Commission for Infrastructure, na wala namang naniniwala. Sapagkat yan ay creation ni Marcos para ilihis at pagtakpan ang totoong linya o ang tinatawag na criminal trails ng pandarambong na babalik at babalik pa rin sa kanya at kay Romualdez. Ayan. Kaya, pinuntuhan at pinuna si Ping Lacson at si Tito Soto. Bakit hindi ipinapatawag si Martin Romualdez? Bakit hindi siya ipasomon dito? Bakit pinigilan ang mga paglalantad ng mga kagaya ng mag-asawang Diskaya na very elaborate and very definitive ang kanilang paglalahad na si Martin Romualdez inuutusan si Saldico na mangolekta at may mga congressman panalistahan, may logbook, no? So hindi na to pinayagan ni Ping Lacson at ni Tito Soto sapagkat iyon ang gusto ni Romualdez na wag idamay ang Kongreso at ituro sa Senado ang insertions at ganyan nga ang ginagawa ni Ping Lacson at ni Tito Soto. Kaya siya pinuna na anong style na yan at bakit doon nagsimula ang katarantaduhan at mga kalokohan at kagaguhan sa pag-insert, pag-realign at pag-unprogram ng mga budget na nanggagaling sa National
expenditures program, kinakatay nila Saldico at ng mga gang of sindikato na magnanakaw ng mga congressman na nagsisilbing small committee ni Romualdez, bakit hindi na ito napupuruhan? In fact, hindi na binabanggit ni Ping Lacson ang sinasabi niya na may 67 congressman or congressmen, no, or members of the House of Representatives. 67 daw ang kanyang alam na involved sa pangungurakot, pangsindikato at pandarambong gamit ang flood control projects at iba pang infrastructure projects. Pero nang pumasok na ang kanilang termino at umupo na siya bilang senador, sila ni Tito Soto, nagbiglang iba ang iip ng hangin. Wala daw siyang mga pangalan, wala daw siyang listahan. Kasi nakausap sila ng Malacanang ni Marcos, nakausap din sila ni Romualdez. Ayun. Kaya pala, biglang kambyo ang kanyang tono na hindi ko alam anong mga pangalan, ibinigay lang sa akin numero na may mga 67 congressmen or members of the House of Representatives na involved sa pangungulimbat at pangungurakot, lalo na sa flood control projects. Backpedal siya, no? Kasi nga, kinausap siya. At ngayon, ang taktika nila, itong gamit nila na damay-damay, dugtong-dugtong at halo-halo para maging chapsoy ang kalalabasan ng investigasyon. Idinamay na ang mga pangalan na Chis Escudero, Joel Villanueva, Nancy Binay, Jinggoy Estrada, Bong Revilla. Hindi ko sinasabi na hindi sila guilty. Hindi ko rin sinasabi na guilty sila. Pero malinaw na hindi tumbok yon sa unang mga paglalahad ng testimonya at investigasyon. Subalit nag-iba at nagbago ang script. At yan ay sa kadahilan ng na-recapture ni Marcos at nila Romualdez ang pamunuan sa Senado. The reason na nakakaya nilang imaniobra at ilihis papunta balik sa ilang mga senador at ilihis mula doon kay Romualdez at kay Marcos sapagkat sumabog na hindi na maitatanggi na si Saldico ay chief executioner, matadero at tagapagkatay ni Romualdez at ni Marcos ng mga pundo dyan sa budget na kanilang sinisindikato. But Saldico cannot act all by himself. Saldico cannot be acting by his own authority. Malinaw po yan. At ang otoridad at ang proteksyon ni Saldico at ng mga kasama niyang sindikato na mga congressman na tinatawag na Gang of 6+1 na tinuturo mismo ni Congressman Toby Chanco na sila ang nagpapalusot ng hundreds of billions of pesos na pondo na nagiging unprogrammed, nagiging realigned, nagiging inserted na mga pondo at pinipirmahan naman ng kulukoy na si Marcos Jr. at nagmamaang-maangan pa. Number 1, si Dong Gonzales na Senior Deputy Speaker ni Romualdez, nagtatago na ito ngayon, hindi na makita. Bilyones din ang kontrata nito sa flood control projects. Itong sila J.J. Suarez na butangero dati ni Romualdez para umatake. Sobrang sip-sip ito para birahin ang mga kritiko ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez, lalo na ang mga Duterte political forces. So si Dong Gonzales, si J.J. Suarez, itong si Congressman Momo, sa pangalan pa lang Momo na nakakainis na at nakakawalang gana na mapakinggan ang pangalan niya, no? Dating taga DPWH ito, taga Surigao, no? Itong si Congressman Momo at kasabwato ng isang congressman doon na may 1 billion worth ng mga sasakyan at garahe. Itong gobernador ngayon ng Surigao na si Johnny Pimentel na naging butangero din yan sa Congress at tirador ni Romualdez, no? Maliban din kay Congressman Momo, kay Suarez at kay Dong Gonzales at kay Saldico, kasama din nila dyan si Congressman Garjola. Ito naman po ay kontraktor na ginamit ang pangalan ng mga construction workers para magkaroon ng party list. At bilyon-bilyon din ang pondo nito sa flood control projects, no, sa Bulacan alone. At pati na itong si Congressman Manix Dalipi na ngayon ay consultant dyan kay Sandro Marcos na opisina, at itong si Stila Kimbot. So sila po, mga kababayan, ang mga tirador at tagapagkatay ng budget na pinapayagan ni Marcos na mapalusot hanggang sa Senado, hanggang sa Vice Cam. Hindi nga pinatawag at hindi nga tinarget si
finance chief or the committee chairperson on finance na si Grace Poe na itinuturo din na involved sa vice scam. Even si Ontiveros ay tinuro din na may mga insertions at may mga flood control projects no sa programa nila Katonyeng at nila Jerry Baha sa DCRH. Lahat ng ito po pilit na inililihis ni Tito Sotto at ni Ping Lacson papunta doon kay Saldico lang at sa mga contractors. Hindi po kapanipaniwala yan eh. Kaya sa pressure ng pagpupuna ng taong bayan at ng mismo ng kanilang kasamahan sa Senate Majority Bloc ay napilitan si Ping Lacson na mag-issue ng statement na magre-resign daw siya pero sa November pa. Bakit? Bakit hindi na ngayon? Ngayong Lunes, no? Sapagkat there is no more credibility and there is no more trust and confidence on the part, or there are no more trust and confidence. Wala na pong tiwala at walang kumpiyansa at hindi na tinitingnan na may kredibilidad pa itong Senate Blue Ribbon Committee na hinahawakan ni Lacson. Mantakin mo ang question niya, ang affidavit ni Gutesa, hindi yung substance ng affidavit, kundi yung technical na binabawi at nagsasabi ang abogada na hindi siya nagnotaryo. Paano nagkaroon ng dry seal mark ang dokumento ng salaysay ni Sergeant Gutesa? Paano nagkaroon ng notarial numbers na hindi naman niya yun makukuha? Dahil yan ay issued by the Supreme Court only to the notarial lawyer. So malinaw po na binutasan. At ngayon gustong palabasan ng kwento ni Ping Lacson na parang pinalusot lang itong si Sergeant Gutesa at pinagdudahan pa niya ang testimonya at sabi niya pwede pang makulong. Ito pong mga pahayag na ito ay pagpapakita ng preconceived bias. Sapagkat kapag ang testimonya dumudugtong kay Saldico at papunta kay Martin Romualdez kung saan sinabi mismo ni Sergeant Gutesa na nakapaghatid siya ng male-maleta na limpak-limpak na pera na nagkakahalaga ng hundreds of millions to billions of pesos kasama ang iba pang security team ni Saldico mula sa residence ni Saldico sa Horizon at sa Valle Verde papunta sa number 42 kay McKinley Road at sa Nara, sa Forbes Park area at pati doon sa Aguado Street kung saan may extension office si Romualdez na ginagamit nila ni Marcos Jr. bilang Political Operations Center. Tumutugma ito sa karanasan, sa pangyayari at mga kaganapan the way ang mag-asawang Diskaya ay nauna nang nag-reveal ng kanilang mga testimonya. Ngayon, pilit itong sina-sideline. Pilit po itong isang tabi at minamaliit at minimalisyahan ni Ping Lacson at ni Tito Sotto. So, hindi nila masisisi ang taong bayan kung bakit ang tingin kay Lacson at kay Sotto mga special agents na bayaran ng Malacanang para ilihis, guluhin at magiging malabo at damay-damay, halo-halo ang diskarte sa tinatawag na flood control investigation of the 1 trillion pesos na pagnanakaw at pandarambong. Ngayon, hindi po mababawi ni Tito Sotto at ni Ping Lacson ang kanilang sinasabi na magkakalma ang galit ng taong bayan at mga pagpupuna sa kanila ng mga kasamahan nila kung kanilang ipagpapaliban ang mga schedule dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. The more na ang kanilang pagkansila indefinitely until announced later by all indicators na sila po ay natatakot at hindi nila makokontrol pa at madidiktahan kung saan patutungo itong investigasyon nila sa Senate Blue Ribbon Committee at mailalantad talaga na ang purpose kung bakit si Lacson ang inilagay dyan at tinanggal ang isang abogado na mas matino ang pamumuno at ang layunin ay direkta sa pagtumbok sa realidad at katotohanan ng kung sino talaga ang mga involved sa buong sindikato na ito hanggang sa dudugtong na sana kay Marcos at kay Romualdez, biglang inagaw ang pamunuan sa Senate Blue Ribbon Committee at sa Senate Presidency sa maniobra ni Marcos at nila Romualdez. Kaya nga, nung panahon na nagkaroon ng Rigodon at kudeta
sa liderato at mga komitiba sa Senado, nandun mismo si Sandro Marcos. Nakita po siya mismo ng media sa loob ng Senado. Why was he there? Sapagkat siya po ang mag-oversee at mag-supervise na maipagpapatupad ang napagkasunduan nila Marcos Jr. at ng kanyang tiyuhin na si Martin Romualdez na kailangan kapunin ang Senado sa pamamagitan ng pagtanggal kay Chis Escudero bilang Senate President, tanggalin si Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Committee at magkaroon ng realignment ng majority senators upang maging minority bloc ang mga Duterte-aligned and pro-Duterte senators. Ayan. So malinaw that this is not anymore an independent purpose on the part of Lacson and Soto. They can no longer hide their own bias and their own special operations na talaga namang nakadugtong sa proyekto ni Marcos at ni Romualdez na hindi maidudugtong ang criminal trails ng pandarambong papunta kay Marcos at kay Romualdez. Because hindi po kapanipaniwala in common human experience sa simpleng lohika saan kukuha ng otoridad at kapangyarihan at proteksyon si Saldico para gawin niya ang hundreds of billions of pesos at kasama ang sindikato na Gang of 6+1 sa Kongreso na palulusutan ang budget at papipirmahan kay Marcos kung hindi kasabwat si Romualdez at si Marcos. That's very elementary analysis. You don't have to be a political analyst about that. Saldico does not have the power and authority to guarantee na lulusot sa budget ang pinalusot na mga hundreds of billions of pesos na nanakawin at dodurubuhin nila. Saldico is only an executioner. But the entire architectural design of massive plunder and massive corruption upang ipalusot sa budget ang pondo at kukulimbatin nila, walang iba si Marcos at si Romualdez. Kaya nga, sabi niya, binasa daw niya ni Marcos ang more than 4,000 pages na General Appropriations Bill bago niya pirmahan. Kulukoy. Sabi nga ni Pangulong Duterte, there were 13 pages na may mga blanco at doon pa lamang 28 items ang mga hinilot at kinatay amounting to 241 billion pesos. Hindi pa kasama ang unprogrammed at realigned budget. So bakit pinirmahan ni Marcos kung totoo ang sinasabi niya na binasa niya ang 4,000 plus pages ng General Appropriations Bill bago maging General Appropriations Act of 2025. The most corrupt, notorious na sinindikato na budget nila. So hindi siya pwedeng maging inosente dito. Ngunit pilit pong minamaniobra ng kanyang mga aliado, kagaya po ni Ping Lacson, ni Tito Soto at nila Erwin Tulfo, si Boy Bender. Si Boy Bender. Pilit nilang inililihis at nililigaw ang taong bayan. But they can never sustain this. Si Congressman Kiko Barsaga nananawagan na kung hindi ma-impeach si Marcos sa kanyang betrayal of public trust, pagtataksil sa taong bayan at ang kanyang culpable o malawakan at sadyang paglabag sa saligang batas ay people power na lang ang ating gagawin. And mukhang pinalakpakan ng maraming sektor ang panawagan ni Congressman Kiko Barsaga. At marami na po ang dismayado even among the ranks of active officers of the AFP and PNP sa ganitong uri ng pagtatakip at pagtatabon-tabon at sa ganitong uri ng pagtotolerate sa pagnanakaw at pandarambong na walang ibang pasimuno at punong kriminal na nagbigay ng otoridad na mangyari ito dahil pinipirmahan at pinapalusot niya ang mga budget 2023, 2024, 2025. Umabot sa 1.4 trillion pesos ang flood control project at si Marcos mismo ang pumipirma niyan, mga kababayan. He can never play innocent about this. At kaya nga, to the rescue, itong si
Tito Soto at si Ping Lacson dyan sa Senado. Pero hindi po nila mabubusalan ang maraming mga senador na ngayon po ay nahihiya at ang iba ay talagang hindi na maatim ng kanilang konsyensya na magbulag-bulagan, magmaang-maangan at magkunwa-kunwari ang hindi nila alam na ang pasimuno at ang arkitekto ng pagiging mastermind sa pandarambong na ito sa flood control projects at iba pa ay si Marcos at si Romualdez. Ayun! So mga kababayan, hindi pa natin pinag-usapan ang pwedeng pagbubukas ng investigasyon saan napunta ang 500 billion pesos Maharlika Diskarte Fund. Pundo po yan galing sa Land Bank, galing sa Development Bank of the Philippines, savings ng gobyerno, at ito ngayon ay walang balita. Anong ginawa ni Marcos dito? Hindi pa pinag-usapan yan, ha? Anong ginawa nila sa 60 billion pesos na kanilang kinuha sa PhilHealth at ngayon pagimik-gimik si Marcos na ibabalik daw nila. These are things that are also part of the grand scale of plunder and corruption which became monumental and systematic under the administration of Marcos and Romualdez. Kaya, Ping Lacson and Tito Soto, you better resign. Not just bilang mga pinuno sa Senado, kundi bilang mga senador, you failed the people and you betrayed their trust. Kaya nga malinaw na ang inyong patuloy na mga pagtatakip na ito, pagkakansila ng schedule, this will never work out with the people anymore. With or without the schedule, sa Senate Blue Ribbon Committee, alam ng taong bayan, si Marcos at si Romualdez ang pasimuno ng pandarambong na nagaganap sa ating kaban ng bayan at sila ang punong may pananagutan, hindi lamang sila Saldico, hindi lamang ang mga kongresista at ilang senador at pati na ang taga DPWH at pati na mga kriminal na contractors. But we should also target principally, rightfully and justly ang pasimuno nitong lahat, si Marcos at si Romualdez. And they need to go out in office. They must resign. Otherwise, magkakaroon talaga ng people power para i-restore ang malinis na gobyerno at matuwid na pamamahala upang ibangon ang ating bansa at ang buong lipunang Pilipino nang sa ganon po ay maparusahan, mapanagot at mababawi sa kanila ang mga kayamanang dinambong nila mula sa kaban ng bayan at sila ay malulugmok sa kanilang pananagutan sa batas at katarungan. Yan po ang ating target kung bakit kailangang palayasin talaga itong uri ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Maraming salamat mga kababayan. Magbabalik po muli ang video analysis with Ka Eric mamayang hapon ulit pagkatapos nito ng isa pang video presentation natin. At mamayang gabi, alas 9:15 po sa Philippine Standard Time, alas 9:15 muli ay magkakaroon tayo ng balita at talakayan with Ka Eric live stream. Simultaneous po sa Facebook, sa Ka Eric Celis or Ka Eric Jeff Celis Facebook account at sa ating YouTube channel, growing and getting bigger and stronger. At maraming views ang naidadagdag at subscribers, Ka Eric Celis YouTube channel. Dahil po sa inyong pagtitiwala, pagmamahal at pagsuporta sa paninindigan that we share for our people and for our country. Maraming salamat and don't forget ang ating line of support sa Bangon Sambayanan Movement ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Langging po o Rohilda Celis ang ating line of support. Yan na rin po ang kanyang GCash line. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mga kababayan, hindi po malayong mangyari muli ang sama-samang pagkilos, sama-samang paninindigan at pagkakaisa ng sambayanang Pilipino.
it will be a matter of time. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Ka Eric signing off for a while. Bye!